sanay tayo lumaban sa mga big names naman. And we do good. Yeah. We score na maayos. Yung parang kakaryuhin na lang. Di ba? Tutuka ka na lang dapat. Iraraos mo na lang, hindi pa naraos. Bihira ka naman, manok. Mananalo ka na nga lang na walang sugat. Nagpakamatay ka pa. I would keep. Yan na. Mga sikreto, itong importante. Keep. Na ako, nung bata ako, Boss Migs. Hindi naman ako pinanganak ng mayaman. More than 30 years na po sa sport natin. Baka mga 38. Mga ganon. Or 35 years in our sport. Magandang araw sa lahat ng viewers, subscribers, listeners ng Larga Na Podcast. Welcome po sa ating episode 33. Ang kasama natin ngayon, ang tao na pinakamatagal ko nang kilala dito sa sport natin. Bakit? Kasi more than 40 years ko nang kilala ang ating bisita. Pero ngayon lang tayo pinagbigyan dito sa ating podcast. Episode 33 na. Ngayon mo lang kami binisita dito. Welcome po natin ang Batang QC. Former councilor, former congressman, now, anong matatawag sa'yo? Businessman. Ayan, now, businessman, Mr. Marvin Rillo. Yeah. Palakpakan natin ang ating bisita. Bati ka muna. Salamat, Kong. Boss Migs. Binabati po natin lahat ng bayan sa at sa inyong lahat. Siyempre, aking Boss Migs. Maraming salamat. Ikaw ang boss ko. Alam mo, si Boss Migs, classmate ko yan. Batchmate ko sa Ateneo. Yan, oo. Kaya nabanggit natin nung intro ng ating episode. More than 40 years na tayo magkakilala. Kasi magsi-50 na tayo parehas. Ikaw next month, 50 ka na. Oo, next month. Ako sa April, 50 na. Oo, 50. Ano masasabi mo na umabot tayo ng ganito katagal sa Well, ating buhay? blessing na yun sa akin. Alam mo, kumbaga, nasa end part na tayo ng buhay. Grabog naman. Kasi, kumbaga, baby, di ba? Okay. That's one half. Okay. 3/4 na tayo. Huwag naman 3/4. May 1/4 na lang natitira Hindi sa mo pwedeng kalahati pa lang tayo ng buhay natin. Isang daan, di ko na kaya. Hindi mo na kaya. Oo. Ano ka na? Pag mga 75 pwede na. Hindi, Ganun. mga 99. Simula pala na ating kwentuhan, masaya na. Kasi very close kami ni dating konsehal, dating congressman, aking kaibigan. Dahil magkasama tayo before sa sport natin ngayon. Kung natanda mo, nakita tayo nun sa San Roque. Oo, di ba? Yun yung, after so many years, hindi kami nakikita tayo sa Sabong. After high school, hindi na tayo nakita totally. Oo, wala na. Nakita tayo siguro mga 2011, kung hindi ako nagkakamali. Yeah, 2011 or 2012 After sa Marikina. Hindi na tayo naghiwalay. Oo, kasi that time you were operating that arena. Oh, you were a partner there, Yeah, diba? together with The late Elmer Nepomuceno. Yes. Elmer. Nepomuceno. Nepomuceno, yeah. So bumisita ako doon, may dala yata kami pang hack. Sa gulat ako, nandun. Oo. Sabi mo, anong ginagawa mo dito? Sabi ko rin, ikaw, anong ginagawa mo dito? Tapos tuloy-tuloy na. Simula na yun. Oo. From that time, that was maybe 15 years ago, magkasama tayo, breeding tayo magkasama, naglalap kasama, hanggang you set up your own already. And basta marami tayong pagkikwentuhan, di ba? Kaya ako naging congressman dahil sa tulong mo na yun. Without your help, hindi ako mananalo. Hindi naman. Mamaya, we'll talk about all these things in our episode. We'll start muna with the simple things. Baka hindi kilala ng tao kung sino ba si Marvin Rillo. Saan kayo nag-aral? Saan kayo... A little background about who you are. Yeah. Well, tayong dalawa, we're schoolmates sa Ateneo de Manila. Grade school, high school. Wag natin tanongin yung college. Pero, Bakit wag ba? Okay lang to eh. Kaya nga ang title natin, Batman Unmasked eh. Yeah. Para makilala ka ng mga tao. Diba? Naging part-time student na ako ng college. Bakit ako part-time student? Full-time sa part-time student. Yeah. Pero just kidding aside. Because when I was in college, I was then elected as the youngest counselor, being the representative
of the Sangguniang Kabataan. As SK chairman of the whole QC. Yeah, you're SK President. SK president, Automatic maging ex-officio member. ex-official ka. member Yeah. of the city council. So, how old were you then? I was 20 years old. 20 years Yeah. 20 years old, konsehal na ang tawag sa'yo. Yes. I started very young in politics. Oo. And, eventually, minahal naman tayo ng tao. And, ayun, talagang, Being 20 siguro ka pa lang nun, mga second year, first year college. first year college. First year college, konsehal na. Oo. So uma-attend ka sa session. Yeah, oo. How long was the term na na SK 6 Federation years. President? 6 Yeah, years. I was a counselor for 6 years. And then after that, you took a break. I took a break. Sabi ko, because I was still young So sabi ko, very exhausting yung, hindi naman ako sanay sa ganung buhay. So, I took a 8-year break. 8 years. Yeah. Nagpunta ako ng Amerika, nag-asawa ko, nagkaroon ako ng anak, nagnegosyo ko yung family business namin, yung real estate. Then my mom talked to me, sabi niya ganun, Marvin, I think it's time for you to make a comeback. Sabi ko, sige, I'll try. 2010, then I won. Bumalik ka dito sa politika, 2010 na. 2010 na. So nung nagkita tayo sa San Roque, first term mo ulit First yun. term ko yun. As As councilor. councilor, yeah. Okay. Pero, first term mo as councilor, very active ka na naman bumalik ka rin sa sport natin. Yeah, oo. Well, actually, when I was not in politics, I was also in Sabong. I was also in Sabong, pero not that much. Okay. Because nagpapali ako ng bata, pero may mga manok din ako noon. Talaga nag-full-time lang ako ng manok, siguro 2010, a few months before my election. Active ka na ulit. Active na ako. Oo. Would you say that being active dito sa sport natin, nakatulong yun sa comeback mo sa politika? Lahat. Paano Malaking nakatulong? bagay kasi, alam mo, ang sabongin aming distrito, napakarami. Dami, no? Sobrang dami. Saan daw yung mga barangay na maraming kasama natin sa sports? Sa Damayang Lagi. Halos lahat. Sa- Ang ninong ko sa kasalon, barangay captain. Sino? Si Boytan Nasirang, si Kapitan Oo, Boytan. si Kapitan ng Damayang Lagi, Kapitan di ba? ng Damayang Lagi. So, ang dami sa bongero. At yun yung mga naging makinarya ko para tulungan din ako sa aking laban. Oo. Saan pa ba yung mga barangay? Sa Tatalon. Pinyahan. Pinyahan. no? Oo. Yung mga lalaking barangay pa. Kung saan may masa, ang dami sa bongero. O kung saan ang malalaking barangay, would you say, yan na, tama, kung saan ang marami tayong kababayan na Correct. masang Yeah. Pilipino, nandyan ang Ando mga naman sa bongero. natin sa sport. Minsan sa tupada, nasa gitna pa. Anong minsan, palagi. Palagi. Laban tayo lahat ng tupada Yung mga sa distrito. Oo, naalala ko pag nag-iikot tayo sa mga tupada. Ito naman, hindi naman illegal na tupada. Hindi, may permit Ito mga, ito. yung mga Pagka-fiesta. fiesta. Oo. Fiesta. Pagka-fiesta. Talagang si paring Marvin, siya ang lemador, siya ang kasador pag Oo. merong ano. Sanay sa akin sa distrito ko ng mga tao na gano'n. Yes. So talagang, kasi sa iba, pupulaan ka. Pero sa distrito ko, sanay ang mga tao sa akin. Ito talagang hanap buhay ko eh. Kumbaga, may time pa ng panahon na ito yung pinambuhay ko sa aking pamilya. At hanggang ngayon, na talagang yung mga binibreed ko, binibenta ko rin, yun talaga yung bumuhay sa pamilya ko, manok. Wala pa ako sa politika. Anong advantage bilang isang politiko na lumaki at saka na-expose dito sa ating sport na pag nag-iikot ka, anong tingin ng tao sa'yo bilang isang kasamahan ng sport na? Well, alam mo, ang tao sa pakiramdam parang barkada lang. Ganun lang. Kami, pag naglalakad ako nung araw, nung termino ko bilang kongresista, pare lang ang tawag sa akin. Very close ako sa tao, malapit ako sa tao. Kaya, yun ang isang paraan para ipakita ko na, parang masa ka eh. Ano ka, hindi mo nilalagay yung sarili mo sa mataas na pwesto, Hindi, oo. di ba? Hindi. You consider yourself one just like an ordinary Just ordinary citizen. citizen. Yeah. Yeah, parang gano'n lang. At saka, yun ang naitulong sa ng sport Correct. natin. Yeah. And pag pag nagtatanong-tanong ako, kunyari, during the time when you were congressman, pag nagtatanong ako sa mga tao sa distrito natin, kamusta naman si Marvin?
napakasipag niyan. Palagi yan nandito sa barangay namin. Palagi nagpupunta yan dito. Hindi kami Ako pinababayaan. naman, alam nyo, pag sa politika naman, parang manok din yan eh. Aha. Pag talo. Ganun talaga eh. Okay. You know, hindi ka na maghahanap ng ibang reason. Kung ba't natalo, tulad tayo, hindi tayo nagwagi last elections. It's part of the game, you know. And, you know, I also have my reasons. Number one, siguro, okay, pag-usapan natin. O sige, syempre. Because I signed the impeachment of the good vice president. Aha. And one thing that happened in my own district, siguro sa galit sa akin nung mahal natin pangalawang pangulo, 3 beses siyang umikot sa akin distrito para wag ako iboto. Napanood ko. Oo. Napanood ko. Hinaus-taos niya yung kalabang ko. Minotorcade niya yung kalabang ko. At talagang tumayo sila sa entablado ng kalabang ko sa politika. Dahil sa pagpirma ko sa impeachment. But you know, Yeah. it's part of the game. I understand the vice president why she did it. And she also needs to understand why I signed the impeachment. Because hindi ko naman pwede ikompormiso yung kredibilidad ng pangalan ko para sa taong bayan. Hindi ko, yung pagpirma ko sa impeachment, pare Miguel, hindi ko naman sinasabi na guilty kagad ang ating mahal na pangalawang pangulo. Yes. Ang sinasabi ko lang, may probable cause Oh, yeah. that she needs to explain to Why? the people. The reasons why. The reasons why. For example, we're looking for Mary Jane Piatos. Kailangan ipaliwanag yan. Sino ba siya? Nasaan ba siya? May mga question. Yeah. Yung taong bayan. And we owe it to the people. It doesn't mean na pagpirma ko, It was something personal against the no. vice president. Ang akin lang, hinalala ko ng taong bayan, I am a national figure, and my vote is not for sale. I need to do this, I need to sign it, because the people needs clarity. She needs to explain to the people the issues na nasa sa kanya. Yun lang. You were one of more than 200 Yeah. who signed. Yes, so. Pero ba't kaya na-single out ka ni Vice President na magkampanya sa distrito mo? Among others kasi si Vice President na magkampanya rin sa, I think sa Cebu, sa Manila. Halos puro talo din lahat ng kinampanya niya. Meron siya mga... Nakabalik lang yung iba, tulad nila Kong Benny Abante. Yes. Talo din, kinampanya niya. Yung iba naman nanalo. Pero close margin. Like tulad you- ng kaibigan ko sila Joel Chua, Oh, yeah. inikutan din niya. Katulad nung sa'yo, no? Pero sa akin, 3 days straight, ha? Oo. At saka, house Unang to house. araw, motorcade. Pangalawang araw, house to house. Pangatlong araw, entablado na. Talagang ginamit niya talaga lahat para... At saka yung house to house, yun ang mabigat eh. Oo. Mabigat yun kasi Pinarada talaga niya. pupuntahan niya yung mga tao sa... Talagang kinampanya niya na... What barangay was this? Yung The biggest barangay. Tatalon. Yeah, because bailiwick ko yun eh. Baluan. Tapos isa pang barangay, Pinyahan. Doon sila nag-rally. Oo. Bailiwick ko rin yun eh. Oo. Never ako natalo doon. Pero this election, sa pagbaba, natalo ko. Siyempre, ano ba naman ang panama ko? Vice President yun. Duterte, real lang ako, di ba? Would you say that name Duterte, after that 2025 elections, talagang formidable force pa rin Of course. dito sa Of politika course. natin? Well-loved ng tao yun eh. Well-loved ng masa yun eh. Di ba? And ako naman ay, sana wag nila akong personalin. Because yung pagpirma ko sa impeachment, as I have said previously, is not telling the people na guilty siya. No. Being the vice president, being a congressman during my time, of course, I owe it to the people. Pag binlock ko yun, mas maraming tao magagalit. Di ba? May kailangan ipaliwanag sa tao. And pag hindi mo pinaliwanag sa tao, ano pang use natin bilang mga mambabatas, di ba? Yeah, being a long-time councilor at saka one-term congressman, anong mga valuable lessons ang natutunan mo during your term as a public servant? What are the most notable values and na ina-apply mo sa buhay mo? Well, alam mo ako, I've seen the hardships of life sa ibang tao pag umiikot ako. Kaya nga sabi ko, nung konsyel pa lang ako, parang lumalaban ka sa gera
na both of your hands are tied at your back. Mhm. Because yung maaabot mo, konti lang eh. Nakikita mo yung maraming problema, pero hindi mo ma-address. Sabi ko, pag ako naging congressman, Mhm. parang gagawin ko Makati yung distrito. Alam mo nung time ko, lahat yung 50,000 students namin, In your district in lang. my district, ha? Mhm. 50,000 students. Libre lahat ng bag, uniform, and school shoes. Lahat ng public school Lahat ng public students. school. Yeah. Okay. Sa amin, noong panahon ko, hindi pinupolitika ang patay. Dahil ngayon, pagka namatay ka, babaan ka ng congressman, pag hindi ka nababaan, wala kang tulong. Mhm. Sa amin, noong panahon ko, kahit hindi kita binabaan, automatic ang namatayan, may 5,000 piso. Financial assistance. Assistance yun. Kagad yun. Kagad yun. Basta Regardless namatayan ka. kung anong kulay. Walang pinipili yun. politika. Basta namatayan ka, taga-distrito ka. Taga-district 4 ka. Namatay ka sa distrito natin. Automatic may 5,000 Okay. yung pamilya. Regardless kung anong political affiliation mo. Pag nasunugan ka, automatic may 10,000 ka. Mhm. Ang bahay-bahay, dinideliver gamot sa hypertension, diabetes. Talagang ganun. Kaya nga sabi ko, nung lumaban ako, hindi ako nanalo. Sana natalo na lang ako ng 20,000 boto. Pero matalo ka ng 200 boto. Medyo masakit dahil you could have done, di ba, more. Yeah. Well, ngayon naman, we have an electoral protest. Because meron 15,000 ballots na hindi nabilang eh. Ganon. Yeah, 15,000 ballots Okay. na hindi binasa ng machine. So we're contesting. Ang dami. Right now. Yeah. And the way that the last election went, it was very close eh. In 2022, you won I won by more by- than 1,000 by 2,000 votes. 2,000. 22. Ilan ba ang botante sa voting population ng Nasa District 4? 230,000. So, 2,000 is not a big margin. No? Well, yeah, it's Mga not a- 10%. Oo. Mga 10%. Pero this diba? one's really close. O yun, itong second time, puntahan na natin itong 2025 elections. Gaano ka dikit yung laban ninyo? I lost by 200 votes. At yung ako sa 1%? 1%? Wala, less than. Less than. Ako talagang I take it dun sa last 3 days na ikot ni VP Sara. Ayun talaga. Because I had a survey done 1 week before. Mm-hmm. I was up 65-35. Eh. Grabe. Yeah. Siguro because of the popularity of the good vice president. Talagang Talagang last 3 days, hinabol niya. bigat mabigat pala yung Hinabol niya ako. Grabe. Tapos pinagtulungan pa ako ng ibang media affiliations. Yeah. Tapos, dami factors. Oh, yung talking about yung But of course, nandun yan, okay. pinagtulungan ng media. Ang dami mga issues lumabas during the last few days of the campaign eh. Talagang parang very organized eh, no? Oo naman. Saan mo na-attribute yun? Sino may gawa nun? Was it yung mga dirty tactics? Or Well, alam mo, ako naman, politiko din naman tayo. Oo, yes. It's part of the game. Part of the It's game. part of the game. Hindi naman tayo crybaby na, yung parang kumbaga, kung ayaw mo masiko, huwag ka mag-basketball. Yun, Diba? mag-chess ka. Mag-chess ka na lang. Part of the game yun eh. Oo. It's their tactic, di ba? Pero naman ako, I didn't resort to dirty tactics. Yes. I just played it by the book. Mm-hmm. And you know, lahat ng paninira nila sa akin, hindi ko sinagot. Ang sagot ko lang yung performance ko. Basta pag sinabi nilang ganito, Marvin, ang sagot ko, sa panahon ko, libre bag, uniforme at sapatos ng lahat ng estudyante. Pag ganito si Marvin, maraming chicks, tulad ni Miguel. Walang maniniwala dyan sa mga ganyang ano. Pag sinabi nila yon, ang sagot ko sa kanila, libre Oh. ang lahat ng gamot sa hypertension at diabetes na nangangailangan sa akin. Kala ko ano eh. Ganun lang. Libre ang kasal eh sa lahat ng mga. Ang dami ko pinakasal. Oo. Ang dami ko pinakasal sa distrito. Kulang na lang ikaw, Boss Migs. Kailan ba kakasal to si Boss Migs na? Kailangan ko muna mag-therapy kasi ano ako traumatized eh. So, parehas tayo dalawa. Oo. So, yan ang usapan namin ni
former Congressman Marvin Lino. Kita nyo naman, natural na natural, di ba? Parang kami nakaupo lang sa kanto, nagkwentuhan. After, how did you deal with being a sportsman and being, Magino, how did you deal with your recent, very close loss as, during your re-election? Paanong ginawa mong coping mechanism? Well, alam mo, of course, my son, my daughter, andun lagi sa akin, di ba? And secondly, siyempre, number one, siyempre, ang Diyos. Yes. You have trust in Him. You have faith in Him. Alam mo, sabi nga nila, if one door closes, bubuksan ni God yung ibang door, much better, di ba? Yes. Bukod sa Panginoon, sa mandabilan, yung devotion ko sa kanila, yung mga anak ko, nandiyan man. Pangatlo, nakatulong yung pagiging sabongero. Kasi tayo sabongero, pag natatalo, Manhid na. wala na eh. You call it a day, di ba? Bago yung susunod. Tulog lang. May kasabihan tayo, don't cry over spilled milk. Yun. Di ba? Yes. Di talo eh. Magagawa natin, di talo tayo. Ano lang naman yun konting sakit ng katawan Yung sakit ng katawan, Paggising konting mo naman. sakit ng dibdib. Lalaki naman tayo. Umaharap tayo sa problema. Iiyak mo ng 1 linggo. Pagising mo, iyak mo ng Lunes sa eleksyon. Iyak mo ng Martes. Itahan mo ng Linggo. Pagdating ng Lunes, okay na. Ayos na, Sabado. Ganun na ulit. Yan ang magandang attitude di ba? Ganun na. At saka, Yeah, people might think na you grew up with a silver spoon. Kasi, nag-aral tayo sa isang private na eskwela. Hindi nila alam na hindi naman ganun ang buhay natin During the 80s, 90s, Oo. kayod rin tayo di ba? Ay, oo. Ako, kayod ako talaga. Alam mo, nung nasa Amerika ako noon, nagtrabaho pa ako sa grocery. Kargador ako. Di ba? Nagtrabaho ako sa nursing home. Nag-alaga ako ng Thunders. Oo. Palit ng Pampers. Hugas po. Naranasan mo lahat yan Di ba? Kaya sanay tayong wala. Okay lang yun Ay, it's part of life, At saka hindi naman nagbabago yung outlook mo in life di ba? Whether nasa taas ka, whether nasa baba. Kasi galing naman tayo sa baba Galing Tama. naman tayo sa At saka simpleng pangalawa, buhay. ako, lalo na sa distrito ko, sa mga tao, kaya kong tumingin sa mata Yes. ng bawat tao na wala akong ginawa masama. Tama. At naglingkod ako na maayos. Tama. Di ba? Yeah. Yun naman yun Marami ako natulungan na hindi naman ako tinulungan pabalik. Okay lang. Pero wala akong sama na loob. Yeah. Ganun talaga Diskarte nila yun. Diba? Choice nila yun. It's their choice. Yeah, you know? diba? Yung pagtulong ko, wala naman din kapalit yun. Hindi naman para sumbatan ko sila. So, yun. You mentioned, alam mo, isang ina-admire ko, sir, being a good friend of mine, is your faith. You're a very devout Yes, Catholic. Catholic talaga. And bakala nila kasi mga motherhood statements lang yung sinasabi mo na salamat sa Diyos. Ganyan. But you really are a very devout Catholic. What's the reason behind it? Well, Miguel, alam mo, Boss Migs, I'm no saint, Yeah. As a normal human being, I commit mistakes, I sin. Yeah. But at the end of the day, pag nagkakasala ka, importante, marunong ka humingi ng tawad sa Sa taas. taas. Oo. And, yun, natutunan ko yung faith ko sa tatay ko. Alam mo, yung pagdasal ng rosaryo, everyday. Hindi ko minimintas Araw-araw yan. Everyday yan. Oo. Pag nagbabiyahe tayo dati papunta sa farm, Yeah. palagi yun. Each and every time you have to pray the Hanggang ngayon, rosary. I always Up to pray now. the rosary. Yeah. I never miss a Sunday Mass. I never miss a First Friday Mass. Yun yung mga devotion. Yes. So, puro tayo seryoso di ba? Baka naman naghahanap yung mga Sabongero. yan, yung mga Oo. ilang Ito na minuto magandang naman. kwento. Ang haba ng natin Sige, Yeah. pahabain pa natin, di ba? Yeah. Oo. Mapunta naman tayo dito sa Sabo. sport natin. Paano ka na-influensyan? Kasi high school pa lang tayo. I remember, tambay ka na ng mga arena Yeah, pero alam mo, mas excited akong pag-usapan natin. Yan, sige. Kasi Ito ako, I pag-usapan plan natin. on retiring in politics na Aha. and focus more on sa. Yan ang Yun maganda. na. Yan. So ngayon, Migs, Boss Migs,
nag-acquire na ako ng maraming breeding material. Yun. Yan na, sarili mo na. Ang breeding, sarili ko ha? na, oo. Oo. And ako naman, boss, I've been very consistent sa lahat ng mga big fights ko. Alam mo naman tayo, lumalaban talaga tayo sa gitna. Yes. Kasi, sabi nga nila, nabasa ko sa isang thread sa Facebook, si Oli Osorio. Nasa na yung mga nagtitinda dyan. Nasa kayo sa Cold Slasher. Pwede kayo sumasali, pero sa Facebook, Oo. dapat, you breed. Yun. Di ba? Yeah. Masubukan mo sa gitna. Kung And- ubra ba yung manok mo. You just don't fight it anywhere. Kailangan dun sa labanan na Sa laban ng matitibay. matibay, di ba? Oo. Oo. Nung May, nag-solo champion tayo sa World Slasher. O yan, ito pa. Before ito. noon, Yeah. nag-first runner-up ako. At saka every year, sumasali ka talaga because Lahat. At saka ano ako, parang ano ka na, ano boss mo Mix, na yun hindi eh. sa pagyayabang ha. Yeah. Consistent ako Yeah. na pumapasok ang entry ko Sa finals. sa finals. Palagi yun eh. Walang pre-finals ha. Always sa finals. At saka I remember, parang from maybe 2011 or 2012, tuloy-tuloy yun talaga. Tuloy-tuloy. Palagi Consistent nandun. final showing ako. Palagi nandun, di ba? Yung nung January fell short, nag-first runner-up ako. Natalo ko sa nag-solo. So, okay lang eh. Okay lang. Ganun eh. Ganun Panahon talaga eh. yun. Oo. Di ba? Yeah. Breaks of the game eh. Pero nung Mayo, na May. solo ko na. May. Ito pagkwentuhan natin. What was the May WSC the biggest, the most memorable derby in your career as a Yes. sabongero? Yes, alam mo, Boss Mix, alam naman natin lahat yan. Maraming sabongero, big-time breeders, na ang kulang na lang sa resume nila, maging World Slasher Cup champion. Kasi sa sobrang sikip ng laban. Yes, yes. And, meron na ako. Oo. Pangarap ko rin yan, ha? Alam ko kasi Meron na ako. Ay, magkasama tayo. magkasama tayo palagi dati. Yun lang ang kulang sa akin. Oo, yun talaga. Nakuha ko na yung Pitmaster. Yes, yes, yes. Nakuha ko na yung iba't ibang big events. Ito nila slasher ang wala sa akin. At saka alam ko kung bakit eh. Kasi yung Araneta, nasa distrito mo. Isa pa yun. Oo. So, Araneta. kailangan makuha yun. Kasi, Yes. syempre, crowning glory Oo yun. naman, prestige yun eh. Para pag ikot mo sa Tatalon, sa Damayang Lagi, talagang, syempre, yun ang mga nagpupunta sa... Siyempre, sa Araneta. Oo. Di ba? Yeah, laking bagay yun, Boss Oh, Mix. so, how did you feel when you won solo the May World Slasher? Ano pakiramdam mo nun? Well, sabi I was not only delighted, I was, exalted na parang, wow, totoo ba to? Di ba? After more than 18 years Yes, yes. Oh. of joining this event, Yeah. once, nakuha ko na. Nakuha mo. Pero grabe ang law of averages. Tinan mo. Let's say 18 years. Isang beses. 1 out of 18. Minsan twice pa yan eh. Twice yan eh. Twice O, yan. sabi 1 mo, out of 36. di ba? Yes, oo. Ganun ang... Isang first runner-up. Marami ka eh. Marami mga second, third, fourth. Dami. O, ano tayo? As I have said, consistent tayo. Na nandun sa... Ando sa finals talaga. Oo. So, nung nakuha mo na, 1 out of... After 36 times of trying, di ba? Kagabi was the last day of elimination. Oh, yeah. Finals. Yeah, talk us through. Oh, May entry ka for wins. May 4-win, 1 loss ako eh. Okay. Na ipinasok doon. Well, sabi ko nga sa inyo, I have the videos with me. Yung pagkatalo, puro disgrasya eh. Pero it's a good thing. Yung tumalo sa last fight, yung nag-champion din naman. Yung entry nila Attorney Mendoza. Tsaka si Nad Mendoza. Oo. Bulik pa kalaban Bulik mo. kalaban ko. Ano, kwento mo sa amin yun. Sabi ko nga, papalakpakan na yung manok, wala sugat eh. Kanya lahat. Kanya lahat. Pati bayad kanya. Oo. Nung kinaryo, tumalon yung kay Nad. Sige, kwento mo. Yung kinaryo, kakaryo, napapatay na eh. Siya, dalawa. Tumuka isa kay Nad. Binaba. Break. Pagbaba, tumalon. Sakto sa likod. Pagkatuka, 1, 2, patay din yung kay Nad. Abay ko po. Ang galing ng manok, walang sugat na mananalo. Grabe. Ganun talaga pag ang hindi sa'yo, gumagawa ng paraan. Gumagawa ng paraan. Yeah. Ang ganda nun ha. Pag hindi sa'yo, gumagawa ng paraan. Yes, oo. Hindi mo naman pwede sabihin, may mali sa conditioning.
Oh, kasi pumapalo. Walang sugat na mananalo. Wasak-wasak na. May mali sa pointing. Wala naman. Talagang hindi ukol talaga eh. Pag hindi ukol, Oh, Hindi bubuhol. Hindi bubuhol. Oo. Sabi pa 7 points tayo guys. I did 6 wins 6 out of 9. and 3 loss. Oo. Oh, that's Out of not 9. bad. Yeah, diba? oo. Kasi andun ka pa rin sa above 50%. Yeah, Diba? oo naman. At saka, laging finalist tayo. Oo, yun. Kaya okay na yun. Ang bigat ng finals this year, no? Mabigat. Nung slasher. Oo. Kasi andun ang mga notable entries from the Pitmasters Group. Meron Yeah, din, oo. Andun ang entry nila Congressman De Jesus. May entry yung 2 entries yung kay Jason Cuevas. Kila Marvin Ayuste naman yun. Kaya okay lang, Oo, Mark. Alam mo natin kung sino yun. Tapos sila Edwin Arañas, I think meron. Yeah, no? meron. Tinalo ko siya kahapon. Tapos sila Attorney Mendoza. Tinalo niya ako kahapon. So talaga ang bigat nung laban. Ang bigat, oo. Ang bigat. Ang bigat talaga. Yung eliminations ko lang, semis ko, tinalo ko, Bebot Uy. Meron Beb. Oo nga pala. Yeah, may laban kami ni Bebot Anong Uy. kulay ang tinalo mo nun? Bulik. Hindi, talisahin. Yung ano yun? Green niya. Yung mga Mel Sims. Mel Sims green niya ni Sir tinalo. Bebot na very popular. Oo, no? ang gamit ko naman yung bulik ko. Bulik naman ang sa'yo. Bulik ko. Yan. So, sanay tayo lumaban sa mga big names naman. And we do good. Yeah. We score na maayos. Kahit sa Manila Arena, yung 550,000 pa. Yeah. Yung 11 I scored 9 points. Yes. Oo. Grabe. Tayo, consistent tayo na maayos. Yung ating... Nung natalo yung last fight mo last night, anong nararamdaman mo pag ganun? Yung parang pagkatalo sa politika yung ganun yung parang kakaryuhin na lang. Di ba? Tutuka ka na lang dapat. Iraraos mo na lang, hindi pa naraos. Diba? No? Parang naulit na naman kagabi. Para naulit nga kagabi yun, nagkaroon na naman ng Nag-flashback. flashback. Ang hirap matulog. So I went home mga 2:30 in the morning. Nakatulog ako 4:30. Hindi ako makapaniwala. Grabe, Paulit-ulit ko pinapanood yung video. Sabi ko, pambihira ka naman, manok ako. Mananalo ka na nga lang na walang sugat. Nagpakamatay ka pa. Isa pa hindi alam ng mga tao about Boss Marvin is that you are really hands-on. Ay, oo. Pagdating sa pag-alaga ng manok. Hindi alam ng mga tao, makakala nila, bitaw-bitaw ka lang dyan sa No, ruweda. alam mo, Kwento mo Boss sa Migs, kanila. ha? Because of my vast experience in may dalawa akong manukan. Isa in San Pablo, which is si Ino, yung handler Yes, ko. in Laguna. No? Sa Laguna. Yeah. And in Quezon City, may maliit akong manukan. I handle personally the Yun. chickens. Yeah. I fought doon sa 11 National Sa Montalban. nila B-Boy sa Montalban. Ng excellence. Ng excellence. Yes. Ako mismo ang naghanda, ako nag-point, ako lahat. I scored 3 win, 2 loss. Oo. Ikaw ang handler nun, ha? Tinalo ko si Kong Presley, tinalo ko si Bebot Uy Bebot Uy. again, at tinalo ko si Leo Enriquez. Enriquez. Ng Wild Creek. Yeah. I lost to Toto Sevilla and another breeder. Yun ang, Ako lahat nag-point, ako lahat. at saka, hindi alam ng mga tao yun, dahil tayo tagal na natin magkasama, you really condition your own roosters. Yes, so Turuan natin ngayon ang mga nakikinig natin. Ano ba sikreto sa paghahanda, pagkokondisyon, pag-point ng, lalo na sa season? ako Boss Migs ito, pwede naman nila pakinggan, pwedeng hindi. Kasi madami dyan, magagaling din This is according to my own Yes. method. Kasi first hand yan Yeah. Sarili mo yan When I condition the chickens, it takes me at least more than 6 weeks. So, 1.5 6 months. weeks. Yeah. 1.5 months. Or 1.5. Okay. You know why? First, pupurgahin ko. Okay. After kong purgahin, that first day, the next day, idedilaws ko. Antibacterial. Okay. 3 araw yan. Okay. Antibacterial. After ko gawin yun, on the 4th, tapos napapaliguan ko na sila. Okay. Tapos, papakainin ko sila na masarap
for another week. Hindi ko ginagalaw yun, ha? Nasa cord lang yun. Walang training. Walang training. Masarap na pagkain. Kasi galing sa purgang matapang. Stress sila. Binibigyan ko ng antibacterial. Siyempre, iba pa rin yung effect nun. Flushing. Flushing yun. Nag-antibiotic sa katawan. Tapos binibuild ko yung resistance and strength. Kasi pag nag-train ako, very hard. Hard training ako. Okay. Unlike sa style. Iba sa style. We're talking about here. So, after a week na hindi ginagalaw, yan na. ito na yung start na ng rotation ko. Yan na, training na to. Training. What I do is, every day, in the morning, lalagay ko sa fly pens yung mga yan. Okay. For 3 hours. Okay. Salit-salitan. Ikot lang. 3 hours. Okay. Sa umaga, kaskas. Ang kaskas ko is not more than 10 minutes. Okay, mabilis lang. Mabilis. 10 minutes max. Max na. You know why? Kasi magmamuscle bound naman ako. Yes. Ang scratch naman, para lumuwag yung singit mo Hindi naman para tumigas. Hindi naman para tumigas eh. Kailangan, for me, again, sarili ko paniniwala ito. Yes. 10 minutes lang. Okay. Konting kahig lang. After konting kahig. mag-scratch pen. Yeah, konting kahig. Pakita lang, familiarize lang sa manok. Pagdating ng hapon, doon na yung hard training. Alauna. Ang gagawin ko siya, kahig, tapos sampe, papak. Papalo sa taas, no? Dalawa, sagpe. After ng sagpe, palakad ng konti. Yun. Palakad. Mga 2-3 sagpi yan. Palakad. Yan. Familiar sa gradas. Palakad. Then catch cock. Matataas. Yun. Mga 2. Okay. Palipad. Palakad. Papak hanggang mataas. Kaya man ako, bumibreak lang. After ng 2, pahinga ng konti. Then bitaw. Ang bitaw namin, isang malayo at isang malapit. Yes. Everyday yan. Monday to Saturday yan. Pagod naman. Kaya talaga hard training, eh, no? Monday to Saturday yan. Fly pens, scratch, sagpe, catch cock, bitaw. Pero isang bake lang. Okay. Very hard ang training ko. Tapos noon on a Sunday, it is their rest day. Walang galaw yun. Tapos noon ang bitaw namin na matinding bitaw is Saturday. Para pag Sunday, pahinga sila. Okay. Ligo. Tapos stress tabs. Yung stress Wala tabs. na, gumagamit ka pa rin. Well, ang ginagamit ko ngayon, very simple na lang. Alam mo, tulad ngayon, malamig ang panahon. Ang November, December, January, February, malamig ang panahon. If they would ask me, personal ko ito, sunlight is very important sa manok. Yes. And you seldom see sunlight sa lahat ng farm. Yeah. Meron man, siyempre meron pa rin, pero not enough. Yeah. So what I give during this season, that's the lowest vitamin D3. D3 IU, 400 IU. Okay. I give it to them once every 10 days. Okay. Para may pang sunlight sila. So yun ang magre-replay, yun ang substitute. Yun ang substitute sa sunlight na natural nawawala. light. Okay. Diba? Okay. Once in 10 days. Anong naging epekto ng vitamin D? What do you think is yung effect sa mga manok na vitamin D? Ayos. Nakita mo naman, pumapalo. Lakas pumalo. Kasi nawawala sunlight, nakukuha doon eh. Pero you don't give it frequent. Yeah. You have to give it in moderation. And that's very maliit na yung IU. Okay. Tapos, ang painom ko, every other day na electrolytes. Every other day? During conditioning? At saka ako, sa conditioning ko, na very hard training, Boss Migs, nagpapamerienda ako ng high protein because if you look at yung mga Thunderbird Power Pellets, yung mga wheat germ, yung mga Quaker Oats, mataas ang protein content. Their protein contents are not enough. Not enough. So you have to augment, no? Yes, you need to get yung mas mataas na proteina pa. Okay. Kasi ang Thunderbird protein parang 30%. So every lunchtime,
Meron kang, ano, Meron akong white chicken, yung chicken breast. Okay. Chicken breast. Sina-substitute ko yun and atay ng manok. Okay. Yun. Parang cannibalism, ah. Pero ano yun, ini-steam yun. Luto yan. Luto na, luto yun. Oo. May salt, wala. Wala. Plain So, lang plain talaga. water. Okay. Because they need it eh. Okay. Because they're building muscles. Okay. Kumbaga, pare, boksingero ka. protein. Araw-araw, titraining ka. Tapos kinakain mo tuyo. Kailangan you have to replace Yes, that, you have to replace it ng protina. Okay. Kaya, ang manok ko, kahit ng hard training, bulto. Oo. Ang gusto ko nasisimula sa manok, yung malalaki. Pinabababa ko eventually. Hindi ako Yung maliit, tapos lalagyan mo ng lobo, katawan. Lalagyan mo katawan. Ang pakain mo, 60 grams. No. Mag-iiba na yung laro, eh. No? Wala, mag-iiba talaga. Kasi hindi naman yun ang katawan na sanay sila. Hindi correct. So, ang ginagawa ko, talagang naglalagay pa ako ng chicken, Talaga, yun, naglalagay ako ng chicken liver, liver, at saka chicken breast. chicken breast, pinagpapalit-palit ko yun. Okay, Di, eto na. Siguro, ano yun, 1.5 months, di ba? Okay. Siguro mga 2 weeks na gano'n yun. Okay. Hard training. Hard training yun. So, bababa na tayo sa last 2 weeks. Okay. Sa last 2 weeks, tinatanggal ko na yung fly pens. Bawas. Wala na talaga totally. Wala na. Because ang fly pens very stressful sa manok yan. Yeah. Very tanggal totally ng fly pens sa last 2 weeks. Okay. Sa last 2 weeks noon. Tapos, yung aking kaskas everyday. Pero, yung sagpe, yung catchcock, at saka yung bitaw, 3 times a week na lang. Every other day na lang. Every other day. Oo. Pababa na ako ng Pababa training na. yun eh. Okay. Pababa na ako. Gradual na pababa yun. Okay. Pababa na yun. Tapos supplements, every week na, may B12.3, Ayan na. Anong ginagamit mo ngayon na B12? pang-maintain, Pang-maintain. Bexan. Bexan ang pang-maintain. Pero sa last, mamaya explain ko sige. day, Mamaya. anong gagamitin Ayan, ko. ayan. Oh. So ito na, B12. every week, B12, saksak. saksak, para lang liver extract. Okay. Tapos ang vitamins ko, every other day ang aking electrogen. Okay. Yung D3 ko every 10 days. So, vitamin D pa rin. Vitamin D. Okay. Tapos, 1 week before yung D3. Tapos, may pahinga akong 2 to 3 days bago next vitamins. Okay. B22 lang ginagamit ko, simple lang. Okay. V20. Kasi hindi mo kailangan marami, matutulog ang manok. Oo, tama. Ganun lang. Okay. Tapos, more on pagkain ako. Mhm. More on food. Ito na, pagdating ng mga last 12 days, magpupurga na ulit ako. Yun na. Purga. Last purga. Kailangan mong mag-last purga ng 12 days. You know why? Because kailangan alisin mo yung bulate sa katawan. Oo, kasi magkakaroon na naman yan. Yes. During the conditioning Correct. period. Oo. Maalisin mo yung bulate. Doon mo makukuha ang tamang hipong maganda. Pagka pinurga mo manok. Okay. Diba? Yeah. Hindi, ito na. Last 12 days, every 3 times a week na lang hard training. Wala ka ng fly pens noong 2 weeks. Pababa ka na. Tapos, 1 week before, magpa-final sparring. Sparring na. Yan. Pipiliin ko na. Yan ang favorite mo eh. Yung Yeah. final spar eh. Palagi ka Final nandyan. Eh. sparring. Yun na. Doon na ako. Akin lang, Boss Migs. Simple lang mamili. Basta umangat ang manok. And gusto ko yung umangat ng hindi simple angat ha. Dapat something special yung angat niya. Yung pinakita ko yung video, Oo. Yeah, yung yeah, ganon. yeah. Ganon. Yung sobrang taas umangat. Tsaka bigay pa Bigay pa. Diba? Yun ang gusto ko. Yung palo sa lupa nag-counted sa akin. Yung, Kasi given na yun. lahat naman no, kumikis-kis Diba? yan. Given yan eh. Yeah, oo. Sa quality ng Wala, manok. oo. Lahat Yung mga yan. sa taas ng lahi na ngayon. Pagdating sa lupa, papalo yan. Nung araw, di ba? Hindi lahat ng mga manok pumapalo sa lupa. Wala, pero oo. ngayon, Ganyan talaga lahat eh. Sa taas. At saka yung mga breeders ngayon, ibang klase na. Kahit backyard breeders, talaga Ganun na nagko-compete eh. Yeah, oo. And sa sobrang daming breeding materials available. Oo, diba? available. Tsaka sa katulad ng mga ganitong podcast natin na ang dami nang natututunan ng mga Oo. tao. Katulad ng mga sikreto mo na binabanggit. Ngayon, ang daming mong shinare na information na I'm sure our Well, it's up to listeners them will if they want to use it. Pero ako,
it's tested already inside the pit. Oh, wait lang. Punta muna tayo sa final sparring. Tapusin natin Final to, sparring, ano. 7 days before. Yeah. Nakapag-spar na ako ngayon, napili ko na, the next day, paligo na sila. Okay. Wala nang training yun. Last na ligo na rin yun. Last na ligo na rin yun. After final selection, 6 days before, ligo sila, wala nang training yun. Nasa cord na lang yun. Pero, every night, pailaw yun. Palakad sa gradas, familiarization. 6 days before. 6 days before. Pag napili na yung mga may lineup ka na. Pinapalakad na yun. Ini-stretching na namin yung paa. Okay. Importante yun. Yes. Ini-stretch at saka binamasake Okay. ng mga handlers ko. At saka ako. Talagang, Pa-relax na. kailangan, pag inunat ko yung paa, at inunat ko dito, lagpas muka. Parang reach, no? Ay, oo, yung luwa. Cutting, reach. Cutting. Oh, Pag maano yun, wala, hindi kakat. Hindi kakat na maayos, Oo. no? Kailangan ganun. Ma-achieve mo yun through training. Sa ginagawa mong training. So yun, 6 days before, ligo. 5 days before, relax, palakad. 4 days before, palakad sa gradas. 3 days before yun na. I would keep Yan na. Mga sikreto, ito Ito, importante. Keeping secrets. Ito, Sige. keeping secrets. Sa akin, very, very, ano lang. Common sense. Common sense. May kasabihan tayo sa manok na pag nag-change feeding ka, magbabago palo. Stress. Stress na manok. Because, binago mo yung feeds mo eh. Oo. Diba? Well, I respect all people. Opinions yan ng iba-ibang tao. Kanya-kanyang diskarte yan eh. Pero ako, hindi ako yung ginagawa nilang 3 days before, 50% crack corn, 50% grains. Carbo loading. Yung carbo Walang loading. ganun. I give them the normal feed. Same. The same. Yeah. Ang difference ko lang, pagdating ng tanghali, nagpapamerienda ako. Saging. Saging na may crack corn, na may pasas. Yun. Doon ako nagka-carbo load sa tanghali. Okay. I do not It's separate feed eh. Parang, hindi yung hinahalo mo. Hindi ko binabago yung feeding nila. I don't want to give any reason Para magloko yung para manok. magloko yung manok. Tama. Kainin mo yung normal mong kinakain. Sa oras na sanay kang kainin yun, kasi ano yan Yes. may routine yan eh. Yun ang routine niya, paikot-ikot. Oo. Tandaan mo, boss, pag nag-change feed ka, ang manok naninibago. Tama. Pag-iiba lahat ang galaw at palo. Maaari nagtataka kayo minsan, ba't nag-carbo load naman ako, ba't di pumalo? Nag-change feed ka, nag-iba yung Nag-iba yung timpla sa sikmura, Diba? sistema, Nag-iba yung sistema. sa lahat. Okay. Ganun pa rin. Ganun pa rin napakain ko sa umaga. Pero may yogurt kasi ako eh. Para mabilis meron din yogurt. may yogurt ako Okay. I do not use Yakult Aha. Kasi ang Yakult, hindi naman talaga siya, sa tao pwede. Aha. It's more on yogurt, mas magaling. Okay. For digestion. For digestion, Diba? yogurt talaga. Yeah. Tapos noon, tanghali ako nagka-carbo load. Yun, raisins, Raisins, Crack corn, banana. and banana. With a little bit of yogurt. yun. Little bit of yogurt. Sarap ah. Oo. Para mabilis yung digestion. Oo. Kasi kakain na naman sila alas 4 eh. Alas Tama. 4:30 eh. Tama. Diba? Okay. A little bit of yogurt. Para gumana yung panunaw nila na Yung carbo lahat yun. Pasas, Oh, yeah. saging, and crack corn. Okay. Kasi pag nagka-carbo load ako, crack corn lang is enough. Diba? Tapos, dry feeding ako. Dry. Dry feeding para hindi matubig. Yeah. Then I control the water. Kung ilang Ang dips. control ng water depende sa hipo mo. Katawan eh, no? Pag ang hipo mo mabigat, Bawas ka. tawas ka. Ako ay minsan, last 3 days, 3 sa umaga, 2 sa hapon. Last 2 days, 2 sa umaga, 2 sa hapon. Day of the fight, 1. Depende Tubig lang or may electrolytes pa? Tubig lang or may electrolytes? Puro na akong tubig. Tubig na lang. Wala na Hindi electrolytes. na ako nagbibigay ng kahit anong vitamins Wala na. at electrolytes. 4 days before, I give B22. Tapos day before, I give super vitamina O yun. B12. Yung pa rin yung Tornel. Yeah, yung Tornel. Yung Mexican Yeah. brand. Point 3, I give it 6 na in the evening after nila mag-dinner. Point 3, the day before, 6 before. p.m. Yeah. After yung meal nila ng ng hapon. Yeah, oo.
Okay. Tornel, ha? Tornel. Oo, Yeah. Super vitamina. Yes, yes. Now, if they would ask me, how many grams do you Feed. Then feed the chickens? Normal feeding ko 35 and 5. Yes. What do you call that 35 and 5? 35 grams of feeds, 5 grams of egg white. Okay. Pag sa keeping ko, 30 and 5 na lang ako. Nagbabawas ka na. Nagbabawas ng na ako. feeds, ng 5 Kasi grams. napapahinga manok, nag-gain ng weight. Oo. Kaya nagbabawas ako. Tama. Last 3 days, 30 grams ng feeds, 5 grams ng egg white. Tapos, day before, 30 and 5. Sa hapon, 30 and 5. Tapos sa pakain ko ng carbo load, 5 grams sa tanghali. Ngayon, sa day, iba na rin yung pakain ko. Anong oras? Pagdating na sa buwan, biyahe ang manok. Eto, kasi kailangan hindi ka marunong ka magkwenta. Okay. Very important yung kwenta Tama. ng manok. Kasi yung mga tao, iba, nanghuhula eh. Anong oras pakain? Empty. When I fight the chickens, they must be not empty. They must be gut empty. Yeah. Meaning, yung mismong intestine mo ubos. Yes. Apat alamin mo yan. Okay. Depende sa oras ng laban mo. Ang isang manok, kayang tumunaw ng 1.5 to 2 grams pag nakapahinga. So, do your math. If you feed your chickens 7 in the morning with 15 grams, do your math. Anong 2 oras times yung maubos? in 7 hours and a half, gut empty yung manok mo. So if 7, 2 in the afternoon, gut empty. So magpapakain ka nun. Kung gabi pa laban. Kung gabi pa. Diba? Kung may laban ka ng hapon, 15 lang bibigay mo. 15 bibigay mo, tapos itsa-itsahan mo na lang. Para pagdating ng 2 p.m., gut empty na yan. Ngayon, ito ginagawa ko. Pointing method ko. 2 hours before the fight, I give banana. I give banana. A little less than 5 grams, 3 grams. Then I put dextrose powder Ayun. Okay. above it. What does it do? Yung what's it for? Dextrose is sugar eh. Sugar. Dextrose is sugar. So, para carbon, energy. Energy eh. Okay. So if you give banana with dextrose above it, paniniwala ko lang to ha. Yeah. Parang ikaw, parang nalalambot tayo. Parang kulang ka sa sugar, sluggish ka. Kahit ka tsokolate. Di ba? So, may potassium yung banana. Tapos, meron kang sugar, dextrose. Di ba pag tayo nag-LBM, dextrose ka kagad. Kaya nga yun ang tawag eh. IV, di ba? Pag ina-IV ka dextrose, lumalakas ka, di ba? So, lagyan kong dextrose powder na marami sa ibabaw. Tutukain naman ako yun. Ang effect nun, 2 hours. Okay. 2 to 3 hours. So, andun yung power naman. Ganon. Yun ang pointing. Yun ang pointing ko. Tapos, when do you give pellets sa pointing? Depende Pellet sa hipo, di ba? Kasi ako, every 2 hours magbaba eh. Oo, yeah. Every 2 hours nagbababa ako ng manok. Ang manok, kailangan, pagdampot mo ng pupo niya, malagkit-lagkit, yung pag ginano mo sa didikit sa pader. Didikit. Okay yun. Pero Perfect hindi sasabog na gano'n. Pag Hindi. gano'n, masyadong moist yun, di ba? Pag masyado ang moisture naman, ito sa aircon ha, pag masyado moisture naman, tinatanggal ko yung tubig sa aircon. Tatanggal ko yung tubig. Para mag-dry out siya. Dry out. Tapos, bigyan ko ng pellets na may konting Quaker Oats. Pagbasa. Okay. Pag masyadong tuyo, egg and banana. Yun. O, yan ha. Lahat ng sikreto mo, sinabi mo talaga. It's for everyone. It's for everyone. That's what I do. It's a lot, your methods of conditioning and pointing, more on common sense eh. Yeah, oo naman. Diba? More on common sense. Walang masyadong sikreto eh. Wala, alam mo, sa totoo lang, Boss Migs, nag-aral naman tayo eh. You just apply it sa tao. Yeah. Nanlalambot ka, you need sugar. Eh. You need potassium. Diba? Yeah. When, pag nag-gym tayo, pinapahirapan ang katawan natin, we drink whey proteins. Protein. The Para makarecover. Na ngayon, pag lalaban ka na, you need carbo. Tama. That's what we do. Ganun. Very normal lang. Yeah. Oo, yung applicable sa chickens Tama. So, it's hindi naman sa rocket science.
Diba? It's just pure common sense, di ba? Diba? That, I've tested and proven Yeah. in the pits. And In I've the seen big it time eh. fights. I've Yeah, seen it firsthand. Nakikita ko po si Boss Marvin na talagang siya mismo, yan talagang ginagawa niya ever since. And you still use the same medication. Dinagdagan mo lang ng vitamin D. Yeah, oo. Yan, Yung vitamin D dinagdagan. bago yun. Pero yung 0.3 ml na super vitamina, dati Ever pang- since yun, Oo. yun ang ginagamit ko. Oo. Iba eh, iba talaga. Iba talaga, oh. Because may vitamin K. Yun palang, Yeah. kasama ba yung K sa ingredients ng super Yes, vitamina? because yung super vitamina, maghanap kayo ng That's for ibang the blood eh, no? for the blood. Yung K, no? Para pag tinamaan, Hindi nakita mo yung tatagas iba, eh. tagas ka Oo, agad. eh. Ito, pag may vitamin K, nagba-blood clot eh. Oo. Hindi agad tumatagas yung dugo. May extra life. Yun. Extra life. Tama. Matibay sa basaan. Yes, correct. Diba? Tsaka yung tagas eh. Yun yung nakakainis eh, no? Pag tinamaan yung manok ko, tapos kumalat yun. Parang, ano ba naman point? Tama. Ba't ano ba maalaga? Pero maraming tubig. Diba? Sobra naman yun. Oh, parang gripo. Dapat yung, pag may vitamin K, parang may vulkasil yan eh. Pag tinamaan ka, tatagas sandali, tapos magko-coagulate na naman Yes, yung dugo. correct. Diba? Magbubuo na naman yan. Yes. Titigil, diba? Hindi ka mamamatay. Diba? Hindi ka mamamatay. Nandun pa yung dugo mo. Vulkasil eh, diba? Yeah. So yeah. It's very basic, alam nyo. But, as I have said, yung mga viewers, hindi ko kinukumbisi sundin ako. That's your own, ano eh. That's diba? my... To each his own naman. And I don't, diba? hindi naman ako nag-expo. I don't sell my materials. Yeah. Hindi naman ako nagka-school. Di ba? So, walang obligahan. Kaya wag nyo kayo babasya pagka hindi kayo naniniwala sa akin. It's my own method. I respect each and everyone's method. Yeah, but these methods you've learned through more than 30 years Ay, of oo. experience eh. Kasi Experience to. mag-50 na tayo Alam mo this yung year eh. sinasabi sa change feeding, carbo loading, 3 days. I've done that Oo, already. pero Wala nagbabago palo na. kasi nag-iba yung sistema eh. 'Di ba? Chickens are creatures of habit eh. Yes. 'Di ba? So if you change their routine, malamang magbago rin ang palo niyan. Kaya manok ko tulad yan, ang manok ko matataas umangat. Kasi tinuturuan namin. Yeah. Na umangat talaga sila na mataas. Creatures of habit. Yung habit nila yan. 'Di ba? Kumbaga, ano bang ginagawa ko araw-araw? Inahabol ko, kahit nasa ilalim yung manok ko, bumabato ng paa. Kasi doon sila, Sanay eh. sanay sa ginagawa nila, routine nila yun Yeah. Every day. Tama. Pag hindi nila ginagawa, sila nasasaktan Oo, tama. Diba? Kaya Doon sila natututo eh. Doon sila natututo. Diba? Sa liit ng utak ng manok, di ba? Sinasabi nga nila, maliit yung, mas malaki utak natin sa manok, no? Kaya dapat, sa atin sila sumunod, di ba? Yes, that's true. Di ba? Oo. Nakadepende sila sa tao. Tapos sa day of the fight, importante, boss. Yes. Yung observation mo. Kailangan ng paa ng manok malamig. Nalamig dapat. Wag mainit. Masama yan. Masama. Nag-overheat yung manok. No? Oo naman. Sobra ka sa suplemento. Di ba? Nakargahan ng sobra. Sobra. That's a bad sign, no? Oh, Pag very ganun, bad sign. minimum ka na. Di ba? Oo, pero minimum ginagawa. ka na lang. Minimum na lang ako. Pag ganun mainit Sabi, ang may paa, lagnat sa loob diba? yun. Oo, di ba? Oo. Masama pakiramdam. Masama yan. pakiramdam nun. Tapos, nagbagong fight na binababad ko sa tubig ang paa ng manok. Yun. Yeah. Para yung blood circulation Yes. umangat sa ulo. Importante, kailangan makintab ang balahibo. Doon mo makikita ang proper pointed na manok. Okay. Ako, paniniwala ko agad yun. Yes. Pag ang manok, nilagay mo sa 3x3 sa mismong laban. Sa limber. Pag ang manok, galaw ng galaw, ikot na ikot, di mapakala. That's a bad sign. Yeah. Tapos yung tuka ng tuka, gutom. Uneasy or yan. Kailangan relax gutom. lang. Oh. Yung bang pagka gumalo ka, Yun. Sharp. sharp. Yeah. Alert. Relax. Yeah. Properly pointed naman. Yung pag ganon, pusta mo na, pati kapitbahay. Pati si madam. Pwede na. Pwede na. Panodo na yun. Pag, Pwede na panodo pag kalmado. Tapos, pag nilabasan mo ng manok, tingin agad. Oo. Pero hindi nagpapanik. Hindi nagpapanik. Yun na yun. Alam mo na yun. Proper. Tapos, pag di ba, yung pag gumano ng buntot, habang nililimber. Yan, Oo, diba? yan. Mga ganon, di ba? Yan, kasi yung kinutuka yung buntot nila. Pa Yung balahibo, no? Balahibo, yan. Properly pointed. Yun. Yun. Tapos one thing pa pala,
sa bahay sa Bungero, may iba dyan yung pagka, Limber na, buksan, kukunin mo kagad yung manok. No, Kasi mabibigla eh. mabibigla. Magugulat. Kahit sinong tao, bagong gising ka. Di ba? Baka masipa mo eh. Kung Oo. ikaw, di ba? Gisingin ka. Kasi Di ba? tulog yun eh. Bubuksan ko yun. Ayun. Bubukas. Tititigan muna namin yun. Tapos naka-off mo na yung ilaw. Nakabukas na. Nakabukas na. Nakabukas na. Okay. Para makita nila. Hindi sila yung Si Boss Marvin to. Ganun. hindi na. After siguro mga 30 seconds, Yan, saka mo na kunin. tsaka na namin kukunin. Tapos tatawagin ka na ng boss. Ano ba? Boss, todas tayo mo. Huling tilaw ko na ba ito, boss? Sabi ko, babalik kayo ha. Hindi tilaok. Ewan ko lang. Yan. Tapos, we went to Araneta nung first limbs. Hindi, una-una, papasalamat muna ako sa'yo for sharing your conditioning and pointing methods. Kasi not all our guests are willing to share those secrets. Ikaw naman, total, parang tayong dalawa lang naman ito nagkakagawa. Wala naman ibang tao eh. Di ba? And alam mo, these lessons are all for free. Yeah. These are for the people. You know, hindi nyo kailangan Yeah. para matutunan to. Ito po ay para sa lahat. Nakalimutan ko because we are talking about a different topic kanina. Banggitin ko, di ba? Kasi nga, nabanggit ko kanina, ulitin ko lang, that we went to Araneta and kasama natin si MJ. Yeah. Oh, Si MJ kasi may junior. Siya na namamahala ng manuka. siya na. Yeah, yung mga breeding. College pa siya. Yeah, at the same time, Oh. siya yung namamahala ng breeding. So, you're exposing MJ, your son, dito sa sport natin, no? Kasi balak namin, sabi ko nga, I'm semi-retired in politics. I'll focus on our family business, which is real estate, and my chickens. Okay. So, balak ko, by next year, magko-commercial na ako. At saka, MJ, tinuturuan mo mag-breeding. Yeah, oo. Para siya na magtitinda ng manok. Ba? Parang, alam mo, dami dito sa, naging guest natin dito sa podcast, yung father and son, yung mga second generation, si Dante Himlo, tinetrain niya yung Paul. anak niya si Paul, Kaibigan ko si Paul Dante. si Sir Martin Esculin, tinetrain niya si Marco, na kabatch rin ng mga anak natin. So, ikaw naman, si MJ ang tinitrain. Marvin Jr. talaga, Marvin no? Jr. talaga, oo. How is he? Anong reaction niya na in-expose mo siya sa sport natin? Lagi ko siyang kasama sa lahat ng sabungan. I know. Even sa farm. Pinag-aaralan niya pati pag-breed. Even yung mga pointing, conditioning, pinag-aaralan niya. Hindi pa. Sa ngayon, malayo hindi pa. Malayo pa yun. He has to first experience yung mga laban. Oh, But he asked me, Oh, yeah. Dad, ba't ganito, ba't ganito? I answer him. I tell him. Saan siya nagsuschool ngayon? Sa Lasal. Lasal siya. college na. College na. Okay. Graduating. Your eldest naman, si Marina. Yan, yun. Yeah. My eldest daughter, she's 28. She's from UANP. UANP, Kabatch oh. ng eldest son Ang ko business naman. naman niya, nagtayo siya ng restaurant niya. Restaurant business naman Yes, siya. oo. What was her course sa UANP? Business course. Okay. So, ina-apply niya. Yan, na-apply niya. So, may kasosyo siya, mga ilang tao. They have this restaurant called Sabawan, Sabawan. Okay. located along Maginhawa in Quezon City, Distrito mo. distrito ko. And she has two other branches. One in Manila, sa may Cartimar, and one in Marikina, which is under construction, Where in Marikina? sa may riverbanks. Okay. Under construction pa yon. Okay. So, batang-bata pa lang to. I think she opened her restaurant last December pa lang. Bago. Bago, oo. So, fresh, Okay yun. Alam mo, comfort food, ibig sabihin, sabi ko nga, ba't naisip mo yan, anak? Ba't yan ang, grabe yung competition mo, ha? Oo. Sabi Kasi ko, andyan ang mga fast food. andyan yung mga fast foods inasal. Yes. Ano pa, ang galing din ang isip niya, ha? Oh, yeah. Sabi ng daughter ko, yun naman, kasi hindi ko kalinyang food business, eh. More on chickens ako, eh. Yes. So, sabi ko, anak, yun ang linya mo, galingan mo. Sabi niya ganun, dati mo, pagkakain kayo isang normal Filipino family, minsan nagtatalo-talo kayo. Ang gusto ng tatay, inasal. Oo. Ang gusto ng nanay, bulalo. Ang gusto ng mga anak, pares. So, ang sasabihin na, this week, bulalo tayo. Next week, inasal tayo. Next week, pares tayo. Ngayon,
You just go to this one restaurant. Ando na lahat. Ando na lahat. Sa masarap lahat. Masarap lahat. Oo, yan. Oo. So, tikman nyo. Pasyalan nyo yung Sabawan. Sa Very Maginhawa. reasonable. Oh, only rice pa. Only rice, ha? Mm. Ano pa? Okay, ah. Kaya, masarap yung inasal nila. It's very good. Yung pares nila, it's very good. Being a hands-on father, ano tingin mong na-impart mo dito sa iyong mga offspring? 'Di ba? Kay MJ at kay Marina. Well, na napakita ano ko- natutunan nila from you? Well, napakita ko siya kanila yung pagpupursige sa buhay. Mhm. Na ako, nung bata ako, Boss Migs, hindi naman ako pinanganak ng mayaman. Mhm. We have enough. Yeah. Just Para right, 'di ba? Mapag-aral yung kami sa isang maganda at maayos na eskwela. Kasi 6 kami magkakapatid na Oo. puro lalaki. Di ba? So, yung Lahat 'yun doon ba sa eskwelahan natin? oh, halos, sa Ateneo. halos lahat doon So, yung magulang ko, kuba na. Babayaran lang yung tuition fee namin. So, we were deprived of family travel, luxuries. and luxuries in life, Yeah. kain sa labas. Yeah. Bakit? Dami. Dami. Diba? Kaya ako, nag-anak ako, 2 lang. Yeah. Para naman, mabigay ko yung mga hindi ko nakuha nung bata ako. But would you say, yung pagtuturo mo sa kanila to, magpursige, magtyaga, Magpursige na walang sinasagasaang tao. yeah, At may takot sa Diyos. That's number 1. yeah, yeah. Sabi ko nga, you have a responsibility to take care of your family. And you have a responsibility to obey yung Diyos. And, you know, on a Sunday, you have to hear Mass. Yun lagi ko sinasabi. And tayo naman, hindi tayo perfecto. Sabi ko, you have seen my flaws. You have seen my mistakes. Tapon nyo lahat yung nakita nyo masama sa akin. Kayahin nyo lang yung maayos. Yan, tinuturo mo yun sa kids, ha? Yes. You say that. I no? tell them. Kasi parang barkada mo lang rin sila. Ano ko parang Di ba? barkada ko. Kausap ko parang tayo lang. Oo, nakikita ko. Yung daughter ko, Yeah, she's very happy with her restaurant yeah. business. And sana umasenso naman, di ba? Para kasi babae yun, baka sumamalo pag hindi Ayan. umasenso. Siyempre, sa ating mga viewers, mga listeners, suportahan natin ang kapwa Thank you. kapwa membro natin sa sport natin, di ba? Oo. Siyempre, ang anak ni Boss Marvin, si Marina, suportahan natin. Sabawan. Sa Baungan. oo. In Maginhawa, in Cartimar, in and Manila, soon in and Riverbank. soon in Marikina Riverbank. Yan, okay. Masarap, ha? Garantisado. Masarap. Garantisado. Pag hindi masarap, babalik ni Boss Marvin yung binayad ninyo. Sing sarap ni Madam. Madam Ann. Speaking of Madam, si Madam may request sa akin. Anong request ni Madam? Kasi may isang staff kami sa office na nagrereklamo sa kanya. Ito, true story to, ha? Taga Barangay Valencia, Okay. sa distrito mo. Bakit daw nawala na yung mga gamot na dinedeliver sa bahay nila? Kasi Mr. mo- Maintenance ka daw eh. Alam mo, yan din yung... Gusto ko rin maging honest, ano? Yan yung isang bagay na pinagtampo ko din Mhm. sa tao. Mhm. Na mas pinili ko na lang, parang gusto ko na magretiro sa politika. Kasi parang feeling mo lahat binigay mo na eh, no? Oo naman, I dedicated everything. Mhm. Alam ng taong bayan yan. Nung panahon ko, sabi ko nga kanina, yung mahigit 50,000 taong estudyante namin, elementary, high school, libre bag, uniforme, sapatos. Pag ikaw ay may sakit, kahit hindi ka senior ha, dinideliver sa bahay mo. Gamot sa hypertension at diabetes, libre. Pag namatayan ka, automatic may 5,000 pamilya. Sa aking termino, daan-daan libo ang tumanggap ng ayuda. Pero, in spite of that, kinalimutan dahil ipinagpalit sa pamimili ng boto. Ang masakit, pangako lang. Hindi naman naibigay Pinangako na nga, gusto pa to pa rin. pa rin. Oo. Yun ang masakit dahil Para sila nabudol, no? In effect. ganon. Oo. But you know, at the end of the day, sabi ko nga, don't cry over spilled Yeah, milk. yeah. Sabi ko nga, it's not my loss. Dahil sabi ko nga,
mawala ako sa politika, mabubuhay ako. Mhm. Kakain ako 3 beses isang araw. Pero sinayang nila yung magandang takbo namin. May sarili tayong ospital sa ating distrito. Oo, yeah. Tayo lang. Bukod tanging nakapagpatayo ng isang ambulatory care center. Tama. Libre ang check-up. Mga diagnostic, Anumang oras. di ba? Libre ang diagnostic. ECG, ECG, mga- blood test, blood chem. chem. Lahat. Pati Libre yun. gamot. Libre. Is it still functioning now? Well, it's still functional until now. Napakiusapan ko. But there will come a time na magtatapos din to. Kasi, pag nasa private sector, you only have limited funds eh. Oo naman. At Diba? saka hindi na para gumastos pa ako na sarili kong pera para din. Yeah. Sayang, ano? Sayang din. Siyempre, kailangan ko buhayin ng aking pamilya. Yeah. Sa maliit na halaga na tinanggap ng tao, ipinagpalit nila yung serbisyo na dapat nilang matanggap at makuha. Yeah. Yung maliit na ospital, yung libreng uniforme, bag at sapatos, yung financial assistance sa lahat ng namatayan, buwan-buwan. Basta namatayan ka, may 5,000 ka. Yung pag nasulugan ka, automatic, hindi ka na kailangan magmakawa sa 10 politiko. ka agad. May 10 ka na. Libreng gamot. Lahat yun pinagpalit. Dahil lang napangakuan ng may kaunting pera. Ngayon, sa aming distrito, well, ako I hope all for the best sa nakaupo. Yes. Wala ko sama ng loob. Yeah. I would encourage the people to support him. He is our current congressman. Andun ang respeto ko. Pero let the people compare. Yun nga, this is a real story, ah. Yeah. Yung kwento ko sa iyo. Staff namin doon sa office, taga Barangay Valencia, she's really complaining. And syempre, siguro, I think it's happening district-wide. Maybe people are, hinahanap-hanap nila yung dating nandyan, Yes. na baka na-take nila for granted. Yes. Di ba? Baka ngayon sabi, sayang yung, sayang yung dating ginagawa ni Congressman Marvin, ah. What would you say yung anong opinion mo sa continuity ng projects? Like, let's say, in your district, bakit pag nagpalit, parang natitigil yung mga magaganda, di ba? Siyempre, politiko eh. Yun ang kaibahan eh. Ako, kung kunwari, yung dati nakaupo, tinalo ko siya dati noon. Yeah. May mga tinuloy Tinuloy mo naman eh. Na maganda niyang ginawa. Yeah. Pero yung, alam ko, mas epektibo, hininto ko at tinuloy ko yung sa akin. Yeah. Pero siyempre, nasa kanila na yun, di ba? Yeah. Ba't hindi na tinuloy pamimigay ng gamot? Ba't hindi na tinuloy pamimigay ng libreng bag, uniforme at sapatos? Ba't hindi nila inampon yung aking diagnostic center na sila na magtuloy? Ang tanong ko, nasa kanila na lang kung bakit hindi nila tinuloy. Diba? Nagiging would you say that ang politics sa atin nagiging masyadong personality-based Correct. Hindi na based sa proyekto, sa prinsipyo, sa serbisyo sa tao. Nagiging depende na lang kung sino nakaupo. No? Depende kung sino nakaupo. Yeah. So, Kaya nga sabi ko, continuity sana. Oo. Kasi napaka-iksi ng 3 taon para sa akin para maibigay ko lahat ng pangangailangan ng tao. Sayang. Because naka-arangkada na kami. Dapat tuloy-tuloy na lang. Naging discretionary instead of nagiging continuous ang service eh. Parang depende kung ng trip nung nakaupo. Ang masakit pa minsan ng tao nagsasalita na hindi naman pera ni Marvin. Pera ng taong bayan. Totoo naman, Boss Migs. Yeah. Pero binabalik mo lang. Kaya importante ibalik Binabalik ko sa tao. Nakikita nyo. Ito, ngayon. Di ba? Compare. Let them compare. Yeah. Let the people realize what they lost. Yun, on that note, before we end our episode, diba? Basahin muna natin kasi marami dito yung mga nagsha-shoutout sa YouTube. Basahin natin yung mga nagpapabate. Si Mr. What You Say, sana next time may feature nyo si Ma'am Budget Aguilar, anak ng dating mayor ng Las Piñas na si Nene Aguilar, RIP, o kaya si Sir Boyet Plaza at o kaya si Mr. Art Lopez. We'll do our best. Pero in-invite na namin si Ma'am Budget. Very shy si Ma'am eh. Shy. Oo, very shy. Sabi niya, sobrang mahihain ako. Baka wala akong masabi dyan. So, alam ko marami sa inyo naghahanap kay Ma'am Budget. But,
siguro pag mas malakas-lakas na ang loob ni ma'am. Si Mr. Ross naman, Bebot Uy and Nene Abelio, parehas nating idol to, di ba? Idol ko yung dalawang yan. Magagaling na breeders. We'll try kasi basta andito sila at available, we'll do our best. Si H. Far naman, yan ang mahirap sa basahan, lalo na kilala ang kalaban. Patay na kalaban mo, nanalo pa. Nasa sentenciador talaga. Medyo. Do you agree? Oo, Can you naman. relate? Can you relate? Totoo yan. Kakapangyari lang kagabi. Oo. Totoo yan. Minsan pag karyo kasi, nasa distansya ng pagkaryo eh. Minsan pag masyado malapit, Alam mo, sentensyador yun. binibigyan mo Pag gusto talaga yung... lang ipanalo ng sentensyador yung manok mo, ilalapit ng karyo. Kasi may chance eh. Oo. Pag O nilayo kaya, mo yan, minsan, lalo na di ba pag pilay? kunwari, kalaban niya, amo niya, aabutan siya. Oo. Pipisilin niyo sa may sugat. Aray ko po, sabi ng manok. Ano yun? Di ba? Pero pag nilayo mo yan, ang makakapalo dyan, yung buhay na buhay at saka buo ang paa. Totoo. Pero pag nilapit mo yan, yung nakahiga, may tsamba yan. Tatalo, no? Ganun talaga kasama sa laban. Okay. Ito naman from Alas ng Mariposa. Lagi ako nanonood, Idol, sa podcast nyo, watching from Japan. Pa-shoutout next episode, Idol. Salamat. God bless. Ayan, shoutout sa'yo, Alas ng Mariposa Official. AA and A, Game Foul Breeder. Salute sa inyong podcast, mga sirs. Sarap sa kape. Si Sir Charlie Cruz naman po sana next. Watching from Lanao del Norte. Ayan, mabuhay po kayo. Salamat po. O, yun lang. Meron pa. Kala ko naman konti lang. Kay Sir Triton Channel. Another very, very good episode from Ma'am Osang. Pa-shoutout naman sa asawa ko na si Flora B na walang sawang sumusuporta sa pagmamano ko. God bless you. Larga na. Let's support this channel, guys. And shoutout po kay Ma'am Flora. Mabuhay po kayo. Salamat po sa panonood. Kay Sir Wen naman. Sana June Mendoza next, mga idol. JM Fantastic Idol. Oh, kalaban mo na katapat mo kagabi. No, kagabi. Oh, Talagang champion. magagaling naman sila. Champion. Congratulations. Congratulations. Kay Nad. Kay Sir Nad Mendoza at kay Attorney June Mendoza na dati pinupuntahan natin pag pumipili Diba tayo yung chicken mo, sa kanila? Diba? Magaling na breeder yan. Sobra. no? Sobrang galing na. Ng mga sobrang bullies galing. nila. Oh, yes. Very good. Yung pa nakatapat ko. Hindi ba naman buenas? Congratulations po kay Sir Nad at kay Attorney Mendoza. Ito naman kay Sir Mark. May request si Sir Mark. Sir Doc Marvin Rocafort. Wala pa si Doc Marvin. Baka sa susunod. Ngayon kay Marvin Rillo muna Kay tayo. Dr. Quack Quack Marvin. Dr. Sa susunod, totoong doktor. Yung totoong doktor Totoong na. Doc Marvin na. Ngayon, Doktor-doktoran muna. ayan. Kay Sir Pajak, watching from Slovakia. Pare, tinan mo. Layo, pare. Oo, tinan mo naman ang, di ba, ang mga audience natin. Mga shoutout sa inyo, mga taga Slovakla ng District 4. Ayan. Kay J.E. Balbon, Master Lancy de la Torre naman next. Susubukan po natin pag nandito po si Sir Lancy. Ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat. At before we go, parting words muna from my friend, the former councilor, the former congressman of the 4th District of Quezon City, Sir Marvin Rillo. Thank you, Boss Migs. First of all, I would like to thank Paring Migs. Thank you very much, Boss Migs, for giving me this opportunity again after a long time. Alam nyo, ngayon lang magpapasalamat sa iyo. Si Boss Migs talaga is one of the key persons ba't ako nanalo. Salamat, Paring Migs. Welcome. And kay Madam Ann, of course, behind the scenes. Laki ng pinayag. Tapos, sa inyong lahat, mga taga-District 4, sa mga bayang sa Bungero, it's truly an honor to speak in front of you and share my knowledge when it comes to conditioning, fighting cock. Sabi ko nga, never tayong nagko-commercial, never tayong nagkakaking school. So, what I shared to you are my own personal experience. Hindi ko sinabi sundin nyo. Hindi ko sinabi it's good for you. This is what I do. And it's effective when I do it. So, it's up to you if you want to follow it or not. Ayan. So, words of wisdom from someone more than 30 years na po sa sport natin. Baka mga 38. Oh,
natin. Mga ganon, or 35 years in their sport. Kasi high school pa lang ako. High school pa lang ako noon. Baka mga 14, 15 pa lang tayo. O, Alam mo, 50 na tayo. alam mo, 35 pare, years ka na, pare. Third year high school ako, ha? Alam ko, nasa Laloma ka na. Sa Laloma na ako, mag-jeep lang ako. Punta ako Laloma, naka-alpombra lang ako noon. Magkano parada ako sa manok? 550? Hindi ako kumakain ng 2 linggo. 550 pesos ha, baka 550 pesos, kala nila. oo. Totoo yun. Ang bayad sa tari, magkano noon? 150. 100? Oo, ganun lang. Ganun lang, oo. Tapos kami nun, nag-aaral kami sa eskwela. Pag hinanap namin si Paring Marvin, wala, hindi pumasok. Alam mo na kung nasan yan. Sabi ko nga sa tatay ko noon, boss, I could clearly remember. Oh, yeah. Sabi ko, third year ako, pa, lilipat na ako ng eskwelahan. Bata na, hindi mo na kaya. Hindi, wala magpapakain naman ako sa umaga. Binatukan ako ng tatay ko. Totoo yan eh. Totoo yun. Ano ba section mo no? Kaklase mo nun, sila F Coco. ako, E. Sila Coco F, ba? F. Sila Coco Laurente. Coco Laurente, Di ba? oo. Kayong magkaklase. Pag Oo. hinanap ko, si Marvin, wala yun. Sasabungan na naman yun. Talaga first love ko yung manok eh. Oo. Ganun talaga. It's really your passion. And Yeah, well, alam mo, if you love what you're doing, hanggang last breath mo nandun ka na. yun ang maganda. Di ba? Talaga. Hanggang last breath mo. Ako, nag-relax ako sa manukan ko. Sabi ko kasi, wala pa ako sa politika. Nagmamanok na ako. Yeah. Yun ang binuhay ko sa pamilya. Yeah. At hanggang ngayon, At hanggang... it's a marangal na hanap buhay at negosyo. Sabi ko, ito boss Mick, sabi ko nga, sa lahat na nakikinig, kung bibili kayo ng manok, bumili kayo sa mga taong lumalaban sa gitna. Daming vloggers dyan na ito magaling, ito dito, ganito. Pero hindi naman nila laban ng manok. How could you test their chickens if hindi naman tested sa malalaking laban? Yung mga breeds nila. Alam mo, sabi ko nga sa'yo, ang pabibreed hindi biro. Minsan, isang buong breeding season, napalabas mo bulok, tapon lahat yun. Tapon lahat, pag nag-invest ka sa bulok. Kailangan kumuha kayo sa mga alam nyo naglalaban. Pau Malvar is a very good breed. Yes. Lumalaban sa gitna, scores good sa gitna. June Mendoza. Di ba? Yeah. Sino pa ba? Ang daming magagaling. Hinlo. Yung mga malalaki pangalan na lumalaban talaga sa gitna. Esculin. Yes. Mga lumalaban sa gitna na nag-score na maganda. Sabi ko nga, walang murang manok. If you want, if you want to buy peanuts, if you buy peanuts, you get peanuts in return. Sabi ko, kung bibili kayo sa mga gumigitna talaga, Okay. ng breeding materials. Yeah. Oo. Okay, yan ang words of wisdom from someone na matagal na po sa ating sports, sa ating industriya. Hinahangaan natin, hindi lang dahil kaibigan natin, dahil talaga totoong tao. Kita nyo naman, ang dami sinare sa atin, ang dami natin nakuha ang information, ang dami natin nakuha ang aral. At yan po, ang ating episode 33. Abangan nyo po ang episode 34. Kasama naman ang totoong Doc. Yan. Tunay na Doc Marvin Rocafort. Kasi ni-request kanina eh. Ganun. Nabasa namin yan eh. So, back-to-back Marvin to eh. So, doon naman tayo sa totoong Doc sa susunod na episode ng Larga Na Podcast. Maraming salamat po. God bless and Godspeed. More solid stories coming only here on Larga Na Podcast. Don't forget to follow, like, and subscribe.